ate pong matapos applyan, eto na po ngayon ang resulta. So, ano masasabi nyo kayo dito sa abono natin inilagay? Ayos naman po, lumaki yung mga dahon, tsaka nag-green. Oo, ibig sabihin, kinain niya yung abono natin, ano? Tingnan mo, dati yung tuyo yan. sa una natin video, ito, dilaw na dilaw ito. Na. Sabihin, nung nag-apply kayo Sabado, halos 1 week, ano? Pero ito na yung kanya pagbabago. Resulta. Yung resulta. Ang bilis eh. Kaya ako, nung nag-send kayo ng picture, natutuwa ako dahil kabilis ang resulta. Ayan, oh. Noong nakaraan, masama lagay nito. Pero ngayon, oh, meron na nga siyang bulaklak. Oh. Ang gandahan naman nito ay kinain niya kagad. Opo, sir. Ay, good morning po sa inyo mga katribya at welcome po kayo sa aking YouTube channel. Maging man po sa ating pong Facebook page at sa ating pong mga subscriber at sa mga bago po natin mga subscriber na suki na po natin sa ating pong vlog. Ngayong umaga, shoutout natin po yung mag-asawa na saan sila po yung nag-aalaga ng ating kalamansi. Ito na po, yung sinasabi po natin sa inyo, yung pong ating testingin o challenge para yung kalamansi ay mapabulas at maging maganda itsura dun sa ating abono. Nung ating pong matapos applyan, ito na po ngayon ang resulta. So, ano masasabi nyo kayo dito sa abono natin inilagay? Ayos naman po, lumaki yung mga dahon, tsaka nag-green. Oo, ibig sabihin, kinain niya yung abono natin, ano? Tingnan mo, dati yung tuyo yan. sa una natin video, ito, dilaw na dilaw ito. Na. Sabihin, nung nag-apply kayo Sabado, halos 1 week, ano? Pero ito na yung kanya pagbabago. Resulta. Yung resulta. Ang bilis eh. Kaya ako, nung nag-send kayo ng picture, natutuwa ako dahil kabilis ang resulta. Ayan, oh. Noong nakaraan, masama lagay nito. Pero ngayon, oh, meron na nga siyang bulaklak. Oh. Ang gandahan naman nito ay kinain niya kagad. Opo, sir. Dahil nung nag-abono kayo, umulan. O kaya, swerte. Ang dami agad na bunga. Ayan, no? Ayan, yung ganitong bunga, ayan, nakuha siya, hindi na maglalaglag yan. Dahil lumalakas na yung kanyang katawan. Pero unti-unti siyang lumalakas. O, tinan mo isa na dati, ting-ting yun, no? Pero ngayon, ito na. Oo. Meron na siya ngayon mag-uusbong, oh. Ay, tinan mo, tinesting lang natin ito. Hindi natin alam na ganito magiging resulta, oh. Dati wala mo yun. Wala siya, oh. Ayan, oh. Effective. Ito pa isa, oh. Ayan po, pagka ang ating abono ay umepekto, ayan, nagkakaroon siya ngayon ng pagbabago sa ating dahon. Dati wala siyang ganyan eh. Yan. Na ito, mga bilog, oh. Ayan. Kaya bata pa lang ang kalamansi. Ayan, yan mag-uumpisa ngayon dyan ng paglabong. Yung bunga na ito. Kaya makakapitas na pala si kuya. Ayan, meron pang isa. Saktong-sakto yung ganito. Yung ano nakaraan to, madilaw itong lugar na yun. Oo, dilaw. Madilaw yan, pero ngayon, oh, ayos, oh. Pero yung iba po talaga na nabugbog po ng ating ulan, tapos ng patubig na kung nag-ulanan, mahirap po talaga yung makaka-recover yun. Naliban na lang ang palitan. Pero ito, yan, daming susbong, oh. May kasama pong bulaklak, oh. Ayan, Ayan, oh, punong-puno ng bulaklak. Yan, oh. Puro bulaklak yan, no? Oo, ang dami. Ayan, yung mga maliliit na yan. Ayan, oh. Yan, bunga ng abono, yan. Pero kung kuha siya talaga. Bulaklak. Oo, ito, oh. Wala nang dami patay na yan. Oo, pero ngayon, no, makakain siya ng abono. Abono. Yan, ang bilis ng resulta. Oh. Ayan, Maganda, no? Kaya sulit, eh. Kaya nung makita kasi natin itong mga katribya po sa aking tatay, yung resulta ng abono, hindi na ako nagdalawang isip na testingin para ito ma-vlog at maipakita po sa inyo yung resulta. Kaya naman, nung tayo pimapasyal dito at nakita natin na madidilaw po ang kalamansi po ni kuya, ito yung ating nirekomenda sa kanya. Kasi ako po mismo yung sumubok sa aking kalamansian, sa kalamansi rin ni tatay. Ang ganda na naging resulta. Yung matandang punong kalamansi ni tatay napapatay na, ngayon talaga naging bata. Yan din naman yung kalamansi, oh. Ayan, kaganda ng kuha niya. Close, yeah. Ayan.
Ang gagawin po natin dito kuya, magbutas kayo rito. Opo. Para na pag nagtubig kayo, pag napuno na yung kabila, papasok dito ng tubig. Ganun din yun. Para hindi na kayo mahirapan na hose kayo ng hose dyan. Nahirap yun pagkakawa. Para doon magdagali sa pataas. Dati Pababa. po kasi meron yan. Yung kasama ko tinabunan. Natabunan Ayun po, lang. mga ganyan, no, yung mga Ito, pwede ito. Yan. Tinabunan, hindi niya pinuksan. Hindi siya makakakuha. Hindi po, sarado eh. Ito kung ito naikuan lang noong unang tanim, Po. napaumbukan siya, hindi magdidilaw ito. Kasi nababad, nahukay pala siya. Bumabagyo po, pinapatalim nito. Yung kuwan natin na ito kasi ito talaga mababang area. O yan. Pero marami rin gumanda itsura. Puntahan Opo, nga natin. marami pong maganda. Yan nakagandahan mga katribya po noong abono natin. May epekto. Ito matanda na rin kasi ito. Ayan, pero ayan, kumakagat na yung abono niya. Basta't buhay, kumakagat yung abono niya. Ito masama na rin yung templato nung nakaraan eh. Pero ngayon nakasurvive. Ayan, nakasurvive siya. Sabi ko, marami pala makakasurvive. Isa dahon, yun nagsuusbong yung dahon niya. Ito, makakasurvive ito. Opo, green pa po. Green siya, ayan. Ito, ano na siya, bago. Bago, ayan. Yan po, green sa po. Nalagyan ng abono. Ito. Nakasurvive ito. Yan. Kaya lang ito, medyo maliit na. Konti dahon. Maliliit lang. So, yan, napapalitan na lang po ninyo. Maliliit lang po. Ito yung talagang mababang area. Opo, ito po. Ngayon, ang gagawin natin dito sa pagtatanim para sa susunod, hindi na po natin siya yung masyadong ihuhukay dahil mababa siya. Pauumbukan natin ito. Pag naumbok siya, para sa susunod tagulan, hindi siya lubugin. Although maggagawa si sir ng mga kanal na hukay para di siya mabugbog. Pero ito, ang ganda naman ang kawan niya. Bumawi. Ito talaga ito. Pagka patay na ganito, wala na yan. Wala na po yan. Ting-ting na yan, palitin na. Pati sa ilalim yung sir. Pero green pa yun siya. Green na. Pag green pa yan, may baka sakali Opo. makasurvive. Pero yung pagtingting na, wala na siya. Hawakan mo na lang. Dahil sobrang konti. Ito may pag-asa pa yan. So yan ang tatabihan na lang po ninyo. Yung mga kukonti ang dahon. Ito na yung kalamansi. Ito po yung ayan, nakaganda na po ng kanyang bulaklak. Kaya yung resulta, pag maganda po yung kalamansi, lalo mas maganda yung nagiging epekto. Yung mga bulaklak. Dami na po. Tapos bumerde na siya lalo. Nung nakaraan, hindi ganyan masyado yan eh. Pero ngayon, ito, ang ganda na ng kanya, nabulas bulaklak Nung nakaraan, walang bulaklak ito eh. Wala. Ayun lang yung Kaya laking tulong talaga no pataba eh. Ayan ay isang diretso itong kona ito. Ibig sabihin pala yung mag-aararo ninyo kinukontrata ito ng 10K. Sobra naman kamong ginto yata yung kalabaw niya. Hindi nyo tinanong kung ginto yung kalabaw niya. Bakit? O baka naman kaya siya yung magkukuha. Siya yung nakasingkaw. Siguro kung siya siguro yung nakasingkaw 10K yung bibigay. Kalabaw yung nadaming bulaklak. Dami sir yan. Ayan. Sabi ko nga kay kuya, hayaan nyo lang kako yung bulaklak na yan. Hindi mo na natin to i-spray na kagaya talaga na pagdiretso ng bunga. Kasi ito yung sumisira dyan. Yung atitap na yun na dilaw. Yung orange. At saka ito. Yung i-spray kayo dahil yan na sumisira ng dahon. Opo. Iyo po, mag-i-spray po kami ngayon o mamayang hapon na. Mamayang hapon po. Pag hindi po mainit. Ito. Yan ang mismo kumakain. Bumubutas yan. Ayan, meron mga insekto. Yan ang titingnan nyo lagi. Pagka meron sumasalakay at meron sumisira yung dahon, mag-i-spray tayo.
Pero hindi naman madalas. Hindi naman. Kahit na 2 beses sa isang buwan para ma-maintain lang natin na maganda yung dahon niya. Dahon po. Doon siguro sa gawin na magpapagawa si kuya ng kawan. Dito po. Dito. Doon. Ayan, kasi ito yata yung pinakamababang area, no? Oo, okay, para masuportahan ito. Tapos yung mangga, total naman na lahat ng kanya malililiman, pwede siyang kayasin. Yes, sir. Ayun, dahil bulaklak. Yung mga, galit na galit yung kalamansi nung malagyan ng pataba eh. Pati rin yung damo, galit na galit din, no? Kaya nga Nung maulan pag nawalan po tumutubo ulit na panibago. lalaki po. Hindi, okay, agapan lang ninyo ng, Opo. ng Para spray. hindi na lumaki kagaya nitong. Oo. Basta dito yung ilalim, basta pag nag-spray kayo mababa lagi yung pito, tsaka yung Nililinis ko po itong pabilog talagang. pag i-spray ninyo yung umaga na hindi mahangay ako gaya niyan. Opo, yung hindi. Oo, tahimik. Dali lang palang patay ng damo rito eh. Eto, daming damo nito. Tuyot. Pataba yan eh. Opo, dudur pag. Kung may cultivator si kuya, kagandang cultivator nito. Yan sa traktora na maliit, Oo. yung pang-araro. Diretso. Hindi na tayo babayad ng araro dyan, ng Ang kalabaw. inaano ko, baka pwede yung ano dun, yung. Pwede rin daw yung tractor. Kaso lang, Oo. maluluwag yung mga ano yun. Yun lang. Kailangan lang doon i-assemble Palitan lang. ng bearing. Oo, bearing. Pwede rito yung tractor. Nakakaw niya pag-aarar. Di ba meron 3 talim yun? Opo, meron po. Makukultivate itong gitna na ito. Nakagitna po ang ano dun eh. Uumbok yun eh. Pag umumbok na siya, kaya magkakaroon na ngayon ng linya itong kalamansi. Kaya konting pala na lang kayo. No? Ayan, ganda na yung kuha ng kalamansi. Oh. Ay, nakakuha ba kayo ng 1 bulto dyan sa paglalagay? Kaubos kayo na pataba. Wala naman. Yung po, at meron pa po itong kalahati ng sako nung malaki. No, malaki. Opo. Yung tinimpla natin. O pero pa yung sako nyo, naubos na yun. Ayun, sulit yun. At least marami siyang nalagyan. Opo, marami po. Oo, pati yung papaya, ano? Opo, Di buko. maganda rin resulta rin ng papaya. Papaya at saka yung ano. Okay, maganda itong kuha natin. Magandang balita. Kaya pinakita po natin sa inyo, sa mga kaibigan natin na gustong mag-avail po ng abono ni Kuya. Sa Nueva Ecija pa lang po meron tayo dito. Wala pa po yung iba. Halos yung mga bulaklak na siya, ang dami. Ganda na yun. Ito, dahil bulaklak. Kaya nga po yun. Ito sabi nga ni Kuya, may mga bulaklak nga araw na kuhan, lumusot. Di naman natin ito patutuloyin pa. Tapos, siyempre, di nyo na rin po siya lalagasin kung saan naman pong malalagas yan. Yung ilang pong mga magtutuloy dyan, yun lang po yung hayaan lang ninyo. Kaya pagka mayroong matake sa dahon na insekto, yun lang ating ini-spray. Ayan, marami naman palang naging bulaklak eh. Marami po. Oo. Ayun pa isa, ayun. Bunga na. Sa kalamansi kasi hindi na talaga lahat yan magbubulaklak. Opo. Meron dyan magpapalaki ng dahon, nagpapasibol, tapos iba naman may sunog na bulaklak. Meron. Ngayon, gaya nito. Yan, ito kailangan natin ng magandang kon dyan. Dito. Pero mukha ko magaling pala ka kung tumaga sa inyo yung mag-aararo. Kala siguro baka siya lang may kalabaw. Baka naman ako may ginto yung kalabaw. Baka naman kaya yung pangarere pang-aararo niya. Oo, yung mga daw nangangarera. Kalabaw. Yung kasi mga sikat na kalabaw, mahal talaga bayad dun eh. Oo, nangangarera. Oo, pag nangangarere tsaka pang-aararo Ayun, sir, yung mga post hanggang dun eh. Ito, nakaporma na, no? Nakaporma na yan, pag ito na pala. Yung kaya meron sa yung pang-kuwan niya. Ay, bilis palang matapos ang tubig niya. Pag ganun niya, sir, ayan. Di pa naman siya susulit eh. Kulang kalahating milyon yung pabaw ni Kuya dyan eh. Kaya sulit na sulit sa tubig. Yung os na yan, umaabot hanggang doon. Doon sa midulo na yan, no? Ayan, meron pa siya yung bakante. Yun yung coming soon na lalagyan din ni Kuya. Pero ito, ang ganda na ng kon eh. Nung kon ako lamansi. Meron dito yung parang laos eh, ano? Pero nung malagyan ng abono gumanda. Tingnan niya natin. Kaya sa ating po mga katribya,
Makakala natin self-serving lang na kwento tayo ng kwento na walang kwenta. Ito yung makikita ninyo yung improvement. Ito yung una natin nakita, nakala mo mga laos. Ngayon. Oo, ito. Pero ngayon, ganda na po ng resulta niya. Luntian na yung kanyang mga dahon. Tanggalin ko muna po sir. Malalaki na sir. O yan, pitasin nyo na yan. Para palitan ulit siya ng panibagong bukot bulaklak. Lahat ng mga pa pwede pong pitasin. Ito. Oo, nakala mo ito matsuchugi Ayun, nakaganda na rin ng dahon. Kinain kagad po yung abono Abono. Tingnan nyo, yung abono nating ito, hindi po siya yung overdose Sabi nga nung megawa, hindi po nakaka-overdose yung abono nito. Kumpara doon sa talagang puti na abono na po pwede ma-overdose yung kalamansi. Tutuyuwagan Tutuyo tapos masasaktan siya. Ayan ganda na niya. Kaya talaga yun ang effective ng kawan. Pag ang kalamansi ay tama yung abono paglalagay, tapos maganda ang effective niya, ay masarap mag-farming pagka ganito. Pero pag halimbawa yung ating kalamansi sa kabila na naglalagay tayo ng abono dumidilaw pa, nakakatamad mag-farming pag gano'n. Wala kang inaasahan. Kumbaga sa kuwan sasayang ka ng pera. Pagka nakikita natin na ang resulta ayos, maganda, kahit gumastos ka, babalik din mo sa bandang huli yan. Dahil meron kang inaasahan. Ito medyo laos na punla ito Ito na yung magiging pinakamalaking bunga niyan. Kaya tinanin nyo yung kanya yan yung kuwan ito. May kuwan na yan. Malambot na yan, hindi nalalaki yan. Yan na tinatawag sa amin na bulitog. Kochok. Pero may pag-asa pa rin yan doon sa abono natin nilagay. Kakaroon na improvement. Ayan. Kuhan po kayo ng patubig mga ilang araw pa. Mga 3 araw patubig. Kasi medyo basa pa yan. Opo. Ang pagmamasdan nyo lang dyan yung umpong dahon. Pagka ang dahon ito, medyo tumiklop na ng konti, sabihin nangangailangan ng tubig. Ito basa pa naman yung lupa niya. Ay, di mo na po Di mo na. Yan yung muna makatikim siya ng init. Para noon bumawi siya at maglabas ng usbong yan. Ganyan. Kumbaga sa kuwan sa tao bayan mo nang magutom ng konti. Kasi lagi siya laging busog pagka kasi laging busog baka ma-impatcho tsaka makakuha po sa ma-stroke kaya mahirap. Para magkaroon naman siya ng exercise. Patcho na siya. Patcho. Ayan, kaganda na Diyan pumunta na sir, dilaw na dilaw. Ay, dilaw na dilaw ito. Pati yung kuwan na yon, lalo nga doon sa gawin na yon. Yung pinakita natin ng video. Nako. Kaya sabi ko nga, maging man po yung gumagawa ng abono hindi siya sigurado pa kung makakapagkuhan Kaya tinesting natin. At least nakita natin yung improvement. Maganda ang kuwan niya. Ang resulta. Ayan. Tsaka wala siya yung namatay dahil sa abono. Yung iba kasi pagka nalagyan abono siya, marami doon ibang mamamatay. Tsaka mainit siya mainit po yung kasing abono. Kaya maganda yung mayroong halo, yung organic. Ayan daming usbong. Ayan nakaraan yan, ganito, walang usbong yan. Wala pa siya. Ayan, nakabilis na kuha ng usbong niya. Yan resulta ito. Yan, nakakatuwa naman Kaya ito yung lalabong siyang gusto. Ayan lalabong yan. Ay oo, ganda ng dahon. Lalapad yan. Maganda yung pandak na malapad. Kaya importante dyan yung nag-usbong. Kaya kung minsan ang kalamansi tumatayog na walang bunga dahil doon na yung hindi siya nag-uusbong ng marami. Ito nadami yung usbong na yan lalapad, yung susuri dito tapos may mga sulong na bulaklak. Yung bulaklak naman na yun na magiging bunga niya. Yun naman ang magko-control para hindi siya tumayo. Punta tayo dito sa medyo matatanda na.
sabi yung mga galing ng Ito, recover na ito. Ayan. Opo. Kaka-recover yan. Dito po sa kabila sir. Ito, maraming bunga. Oh. Oo, marami nga po yung Yan, yan. dami nga na. Oo. Lagyan mo sir. Magtutukod kayo dyan. At tinutukuran pa ba yan sir? Pagka yung daming bunga niya, Mababa bababa siya. Kailangan nyo ng tukod para hindi siya mabali. Magbayok Oo, yun, nakakatuwa yun pagka gano'n. sa sobrang bunga niya eh. Ito yung tanim ni Kuya. 4 years. Tatanggalin daw ay sir. Oo, pa konyo na. Dahil di naman magbubunga na konya na. 4 na taong pahintayin. Ano yung una po? Pag tumawag po sa kung... Apo, pwede nyo na kuha siya. Kakamamaya, pinatay ko po yan eh. Ito, ganda ng konya. Dami ng usbong. Ayan. Yan, effective na ng abono eh. Dahil pang bunga nito. May pan January si Kuya. January yun, yung gamais na yun. Ayan, January. Yung gamais niya. Marana yung na yan. Ito, pang December naman yung ganitong size. Yung ganyan size, pang December naman. Alam ni sir. Basta't yung size niya, makakakuha natin kung anong buwan siya, kung kailan mapipitas. Pwede mong paabutin po ng December 25 o pa man. Yun, nakaabot siya. Oo. Ito yung matanda. Opo, ayan po. Kaganda na itsura. Ang nakaraan, medyo madilaw-dilaw to ah. Nilagyan ko rin. Oo, ayan o. Bumerde siya eh. Swerte nga po. Gumanda yung ano. Ito, gagawin natin ito. Titigangin natin ito. Para maglabas pa siya ng maraming bulaklak. Kasi kuwampato eh. Basa pa yung lupa niyan eh. Ayan. Tanggalin nyo lang po yung Ito mga po yung mga bagay. mga bagay. Linisan nyo lang. Para makita natin yung susunod na bulaklak niya. Tinan nyo ito, maliliit ang dahon. Lalapad ang dahon niya sa susunod. Dami ng bunga nito. Oo. Yan yung matandang kalamansi. Pero nagbibihis na siya, bumerde. Karaan, madilaw yan eh. Kumain yung pataba natin. Ito rin. Nung nakaraan, dilaw na dilaw rin ito. Ngayon, luntian na siya. Ito, maganda rin. May pag-asa ito. Naglinis ko lang. Tsaka ako nakikita nyo, basta't nagberde, inabsorb ng katawan niya yung nilagay. Pagka kasi hindi po nagberde yan, wala na po na tayo magagawa na. Wala nang chance. Ayan, may chance. Ayan, bumerde siya, yung itsura niya. Yung mga ano pa eh. Yung Kaya mga tuloy bunga pa. ng dahon pa mo. Isipin mo, 1 week pa lang yan. Opo. Maganda na yung resulta. Basta't yung continuous yan. Oo. Diretso ang kuhan niya. Recovery. Ito pa pala itong kuhan eh. Ito pa isang space na pa pwede pang taniman ng kalamansi. Ang kuhan na. Ano kayo tatanim dito? Gulay kaya? Itatanim ni Kuya rito? Opo, magugulay. Magugulay siya. Opo. Okay, pa pwede rin. Kita o kaya... Maganda yun, may gulay, tas kalamansi. Actually dito, pwede rin maggulay dito. At po, punong-puno ng sitaw dito. Oo. Kahit may kalamansi, meron din siyang gulay. Ito mataas na lugar natin, ano? Opo. Ayan, dito maganda rin ang kalamansi. Itong pwesto na yan. Ito na yung papaya. Ayan natin yung result ng papaya. Nakakatawa mga katribya. Yung abono nating nire-recommenda at nasubukan, kinain kaagad. Ayun, kaya yata ako yung bisita. Kuya, papaya, ano po masasabi doon sa papaya? Nung nakaraan, di ganyan na itsura niyan, ano? Opo, natutuyo na po yan. Maganda na po yan. Ayan, bumerde. Mas gaganda ngayon ng bunga ngayon yan. Opo, pina-abono po. Oo, ayan. Isang dakot lang di ba nilagay natin dyan? Mahigit. Dalawa po. Dalawa, tinan mo nga, Pero kinain niya kaagad. Ganda na ng resulta, Makaka-harvest na si Kuya dyan. Green. Kinain na niya kaagad, Ayan, yung nag-usbong pa. Opo, Ayan, ang bagong usbong niya yan. Kaya pwede talaga sa kanya gulay. Gulay, kalamansi.
Lahat. Pati yung kuwalang nito. Guli mo na, saguli mo. Hindi na yun napupuno. Yung mga prutas. Pwede rin lagyan niya basta't kuwan siya. Sumobre abono. Okay. Sige po, entertain nyo muna yung kuwan niya. Okay po. Ayun yung ating resulta ng ating testing na abono. Kaya pag tama po yung abono yung ilalagay, hindi po mahirap pong magpabunga sa kalamansi. Pag po kasi wala po tayong idea sa paraan ng pag-aalaga ng kalamansi, mangyayari nga doon yung magkakadilawan siya, iba doon mamatay, iba naman po doon makakasurvive, kaya lang ting-ting na halos. Pero yun, dahil doon sa tama po yung ating na ginawa, di paglalagay ng abono, nakakasurvive po yung pananim. Okay siya, good news, nagkaroon siya ng pagbabago yung ating tanim. Ito yung ginawa po ni Kuya na pabigat doon sa kanyang dito sa may bubong, yung mabibigat po na kahoy. Nalagyan niya ng tornilyo, ayan, inihinang siya. Kaya kahit nga naman po lumakas po yung hangin ng bagyo, kahit nga super typhoon, hindi po iakat o iaangat po itong bubong na ito. Ayan, dahil nakatulong itong pabigat. Okay rin po yun, itong kuni sir na ito. Yung ngayon lang ko nakapansin nito, akala ko nung ginagawa ito parang bangka eh. Yung pala ko niya purpose nyon, pag malakas ang bagyo, ito magiging kuha niya protection. Okay, maraming salamat po. Okay, inom muna po tayo dahil patag-araw na kasi tayo ngayon, itong buwan ng November. Kaya mabilis mo matuyo ang kalamansi. Hindi po muna natin ngayon pinatubigan, mga ilang araw pa para po makakain po ng araw ng gusto po yung kalamansi natin. Total basa pa naman po yung ilalim niyan. Okay po. At sa susunod po na linggo naman po uli ang ating pong bisita para po at least ma-monitor natin muli yung pong ating inaalagaan kalamansi. Yung iba po nating mga ibig-ibig po na matodas na kalamansi, matitingnan natin kung sila po ay makakasurvive. Kasi noong ating pong nilagyan yan ay talagang halos mamatay-matay na. Pero nung naglagay tayo ng abono, may mga sumisibol po ng mga usbong yung kalamansi. Kaya okay. Yung nag-spray yan.